Thirsted in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, and now am my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace and blessing mark the path I trod, I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsty spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Hindi ako iiwan, hindi ako pababayaan. Tuwi na ikaw ay nariyan, lagi kang maasahan. Noon, ngayon, at kailanman, akin pa rin panghawakan. Ang bawat salitang binitiwan, mga pangakong sa'kin ilan. Di ka nagbabago, aking Panginoon. Ikaw pa rin noon hanggang ngayon. Sa bawat panahon, ikaw ay naroon. Diyos na mapagmahal, laging tumutugon. Di ka nagbabago, aking Panginoon. Nananatili kang tapat hanggang ngayon. Pag-ibig mong wagas, hindi kukupas. Katapatan mo'y hindi magwawakas. Noon, ngayon, at kailanman, akin pa rin
Ma'am Jackie Lou Kekep sa awiting katapatan mo. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang opening number. Sa mga hindi po nakakakilala, siya po ang butihing may bahay ni Pastor Neil Kekep, ang pastor po ng Maranatha International Baptist Church, Marikina. Sa bawat isa na ngayon po ay nakasubaybay at kasama na po natin para po sa ministeryong ito, nais po namin kayong i-welcome. Welcome po ang bawat isa sa ministeryo ng Feasting on the Divine Verses. Ito po ay naglalayon na patuloy na makapagbahagi po ng salita ng Diyos sa isang payak na kaparaanan. Payak, subalit maliwanag na kaparaanan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya sa bawat isa po na nakasama sa ating watch party, sa mga naaabot po ng tag, katulad ng mga kaibigan, relatives, mga kakilala, at gayon din naman sa ating pong naaabot ng share. Welcome po kayo sa gawain ito at ang panalangin po namin, kayo ay patuloy na pagpalain po ng ating Panginoon Diyos. Ngayong gabing ito, nais po natin na sa ating pagsisimula, batiin po natin ang ating mga birthday celebrants. Nais po nating muli batiin po si Nanay Bibs Cruz na nag-celebrate po ng birthday kagabi. Sa sobrang eagerness ko po at excitement na mabati po siya, ang sinabi ko lang po, birthday ng nanay ni Brother Jojo. So, without me knowing na hindi nga pala kakilala ng ilan, yung pong ating pong Nanay Bibs, but I am very happy sapagkat hindi lamang po sila kakilala ng inyong lingkod, parang nanay ko na rin po siya sapagkat si Brother Jojo po is more than a brother to me. So kaya Nanay Bibs, happy birthday pong muli. Siguro hanggat hindi ko po nararamdaman at natitikman ang inyo pong handa sa birthday ninyo, babatiin ko kayo ng babatiin. So, kidding aside, ako po'y masaya sapagkat siya po'y binibigyan ng Panginoon ng good health at gayon din naman long life. At alam po na i-enjoy po niya ang kanyang buhay. So, ngayon po, yung mga nagse-celebrate ng kanilang birthday exactly today, nais po nating batiin. Unahin na po natin ang isang dakilang lingkod ng Panginoon. We would like to greet Pastor Arnel Arquisola. Pastor Arnel, happy birthday po. Purihin ang Panginoon sa inyong ministeryo at nakikita ko po how God is blessing the ministry at kung gaano rin po kayo ka-hardworking pastor. So kaya saludo po ako sa inyo. Happy birthday po. Siyempre, birthday din po ng mga anak-anak po natin. Ngayon po, nasa Palawan po sila, si Gab Pineira. Happy birthday, Gab Pineira. Anak po ito ni Deacon Edwin at siyempre ng napaka-pretty na si Ate Raquel. Happy birthday! Ganun din po, nais nating batiin si Benice Bedar. Anak, happy birthday! Salamat sapagkat ang inyong mga magulang ay naililit kayo ng tama sa Panginoon. We would like to greet also si Ma'am Lilia Domingo. Mag-anak yata namin talaga sila, Ma'am. So, happy birthday po, Ma'am Lilia Domingo. At ganun din po, ang prayer po namin sa inyo. Long life, good health, at lalo pa po kayong kumanda. Sapagkat alam ko naman na napakakisig ni Pastor. Okay, so, batiin din po natin ang ating pong attender sa Bible study sa lugar po ng Italy, si Nelia Gamaro. Happy birthday kay Nelia Gamaro. Namimiss ko na po kayo, ha? Alright. So, we would like to greet also si Drew Masi. Happy birthday, Drew Masi. Si Ma'am Celestina Dugnidon. Happy birthday po kay Ma'am Dugnidon. And kay Kay Hernandez. Happy birthday din sa iyo. And syempre po, last but not the least, patiin din po natin si Brother Edriel Atun. Happy birthday sa inyong lahat.
na nagse-celebrate ng birthday ngayon, maging sa mga nagse-celebrate po ng mga anniversaries. Ano po? Happy anniversary sa inyo pong lahat. Ngayong gabi ito, magtutuloy-tuloy na po tayo. So tayo po ay dadako sa ating pong opening prayer. At katulad po ng laging binabanggit ko, mga sumusubaybay sa ministeryong ito, sa time ng ating prayer, kayo po na naaabot ng programang ito, ng ministeryong ito, magandang kayo rin po mismo kung ano po ang inyong prayer request. Kayo mismo sabihin po ninyo ito sa Panginoon. At ngayon po, samahan po ninyo ako sa ating pong paghingi ng gabay sa ating Panginoon sa ating magiging pagsasalo-salong muli sa kanyang banal na salita. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinararangalan, dinadakila, kinikilala, pinagtitiwalaan. Salamat po sapagkat kami po ay merong Diyos na laging matapat. Diyos na hindi nagbabago. Salamat po, dakilang Ama. Ngayong gabing ito, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, linisin mo po ang aming mga buhay, wala po nawang makahadlang sa aming pong paglapit sa iyo, sa pananalangin namin sa iyo, dakilang Diyos. Salamat po sa mga answered prayers, at umaasa po ako na patuloy kaming manghahawakan sa iyong pangako at maghihintay sa iyong panahon. Ngayong gabing ito, O Diyos, nagpupuri po kami sapagkat answered prayer po sila Preacher Ian at Sister Michelle. Salamat sapagkat sila po ay pinagkalooban mo na ng magiging anak. Panalangin po namin ang safe pregnancy para sa kanya. Kagaya po ni Ma'am Kisha, ang safe pregnancy, Panginoon. Pakaingatan mo po sila, maging ang baby, dakilang Diyos. Nawa, Panginoon, ikaw po ang siyang patuloy na magpala sa kanilang mga buhay. Dakilang Diyos, nais din po naming ilapit sa iyo si Sister Ricky De Vera, Panginoon, na sa kasalukuyan po ay nasa delivery room. Panginoon, panalangin po namin ang safe delivery, successful delivery, at pinangahawakan po namin ang iyong biyaya, dakilang Diyos, na ipagkakaloob mo po, ingatan mo po si Sister Ricky, maging ang kanilang baby, at nawa, dakilang Diyos, ikaw po ang patuloy na mag-intervene sa kanyang panganganak. Dakilang Diyos, prayer din po namin ang successful operation para po kay Vincent Dulawan, Panginoon. Kasama na po ang provision, financial provision, Panginoon. Dakilang Diyos, si Elaine, patuloy pong panalangin namin ang kalakasan, at gayon din naman, dakilang Diyos, ang pag-iingat mo sa kanya. Si Nati Iguchi, Panginoon, na kasama namin sa ministeryong ito, dakilang Diyos, hiling po namin na ikaw po ang magpagaling sa kanya, ang iyong biyaya ang aming pinangahawakan. Si Preacher Larry, Sister Mylene, maging si Brother Jun Lee na nagdadrive para po sa kanila. Hiling po namin ang iyong pag-iingat sa kanilang pagbiyahe, at nawa, dakilang Diyos, makarating po sila ng safe and sound. Panginoon, ang aming pong team para sa construction ng chapel, para sa beautification po ng iyong bahay, ng aming pong building na ginagamit para sa paglilingkod sa iyo. Hiling ko po na sila po ay iyong palakasin, ingatan, at nawa, dakilang Diyos, pagpalain. Si Engineer Vic Satuna, si Engineer Minda, dakilang Diyos. Ganon din po si Deacon Owen. Nawa, ikaw po, Panginoon, ang tumulong sa kanila, kasama po ang mga makakabalikat po para sa pagsasaayos na gagawin sa aming pong building. Dakilang Diyos, hiling ko rin po ang tagumpay ng wedding ni Preacher John at gayon din si Sister April. Nawa, dakilang Diyos, maging matagumpay po ang kasalang ito bukas at maging matagumpay din po ang magiging bagong yugto sa kanilang buhay. Panginoon, hiling ko rin po ng patuloy mong isaayos ang mga ilang dapat po naming asikasuhin sa Monterrey, dakilang Panginoon. Umaasa po ako na patuloy mong pagpapalain ang AIM Foundation, the leadership of Pastor Timothy Nolan, and also all the supporters of the AIM Foundation and all the missionaries na kanila pong sinusuportahan, particularly here in the Philippines. Dakilang Diyos, ang mga missions and ministries here and abroad, pagpalain mo po ang mga missionaries, dakilang Panginoon. May you continue to guide them, protect them,
and bless them, O God. At gamitin mo po kaming mabunga sa iyo pong ministeryo. Dakilang Diyos, ang muli pong banta ng virus, sa iyo po namin ipinagkakatiwala, na nawa dakilang Diyos, sawayin mo po ito, Panginoon. Umaasa po kami na ikaw po ang patuloy na mag-iingat sa bawat isa sa amin. At ngayong gabing ito, aming Ama, sa mga nakikinig, nanunood, sumusubaybay sa ministeryong ito, anuman po ang panalangin nila, kahilingan po nila, abutin mo po sila sa kanilang mga sari-sariling lugar at tugunin mo po ang kanilang panalangin, ibigay mo po ang kanilang heart's desire, and I pray, O Father, that you will again bless them through your words. Help me, O Lord, and may you continue to empower me. Give me wisdom. Give me love as I preach, as I share your words. May you enlighten the minds of the people, Heavenly Father, and may you encourage us. We praise you, O God. Ikaw po ang siyang aming patuloy na pinagtitiwalaan, naggagawa at magpapala. Hindi lamang sa ministeryong ito, kundi sa lahat ng naaabot ng ministeryong ito. Gabayan mo rin po ang aming biyahe bukas, kasama po ang iyong pag-iingat at ang kasiyahan sa patuloy na paglilingkod sa iyo. We praise you, Heavenly Father, and we thank you for everything. Bless us once again in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. This time, makikinig po tayo ng special number para ihanda po tayo sa ating pong pakikinig ng mensahe ng Panginoon. We have labored in the vineyards of the Lord.
Thank you so much, MIBC Malabon Choir, sa inyong awitin na nagpapaalala that it's not in vain. Ang paglilingkod po natin at pagpapagal natin sa Panginoon ay hindi po mawawala ng kabuluhan. Sa mga nakikinig po at sumusubaybay, ang ginagawa po nating pag-aaralan, hindi po ito mawawala ng kabuluhan. Lahat ng gagawin at ginagawa natin para sa Panginoon, hindi po mawawalan ng kabuluhan. So, nais ko lang po na bago natin tuluyang makalimutan, So, I would like to announce na ang anniversary po ng Living Water Baptist Church Santa Mesa ay sa darating na December 12. At ito po'y ipanalangin po nating patuloy ang ating pong speaker, si Pastor Butch Garcia. At ang blessing po nito, kasama po ang ating pong invited singers, si Brother June at si Sister Neria Soriano. So please do pray for them. At syempre po, isang bagay po na dapat pahalagahan ng mga members ng LWBC, ang goal po natin na 200 first-time visitors. Yung mga first-time na makakapakinig po ng salita ng Panginoon. Yan po ang laging prayer po natin, goal natin every anniversary na talagang makapag-imbita po tayo. At yung baptism, meron po tayong baptism after ng ating evangelistic meeting sa darating na December 12. Morning po yan. Ang evangelistic meeting po natin is morning. So right after evangelistic meeting, meron tayong baptism. At nais nating pasalamatan ang mga kasamahan po natin sa lugar po ng Tondo, sa San Lazaro po. So sila Colonel Dungo, salamat sa team na kung saan talagang nagtutulungan para sa ministeryo ng Living Water Baptist Mission Tondo. At nais po nating ngayong gabi, batiin din po ang butihing may bahay ni Colonel Dungo. Si Mrs. Dungo, siya po'y nagse-celebrate din ng birthday. Salamat at naaalala po natin. So ito po ay ipinagbilin at ipinaalam pa sa akin nila Preacher Daniel. So happy birthday po, Ma'am Dungo. At patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Okay? So yan po ang ating mga important announcements. At nais ko po na ngayon, dumako na po tayo sa mga bisita po natin, sa mga kaibigan po natin, sa naka-watch party po natin. Gusto po naming sabihin sa inyo na wala po kaming ibang sentro sa ministeryo ng feasting, kundi ang pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. We share and preach nothing but the Word of God. Acts chapter 16 po para sa ating pag-aaral. Acts chapter 16. At ang ating pong magiging teksto, actually po, ang nailagay natin, verse number 12. Pero for you to better appreciate, babasahin ko na po mula verse number 10. Verse number 10, ito po yung nakita po ni Apostle Paul ang vision. Ito po yung tinatawag na Macedonian vision. Okay? Acts chapter 16, beginning verse number 10. And after he had seen the vision, immediately we endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. Therefore, loosing from Troas, we came with a straight course of Samothracia, and the next day to Neapolis, and from thence to Philippi, which is the chief city, that part of Macedonia, and a colony. And we were in that city abiding certain days. And on the Sabbath, we went out to the city by a riverside, where prayer was wont to be made, and we sat down and spake unto the women which resorted thither. Verse number 14. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened, and she attended unto the things which were spoken of Paul. And when she was baptized, and her household, she besought us, saying, If ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house, and abide there. And she constrained us. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving Father, thank you so much for giving us this beautiful evening. Thank you for the opportunity of studying and hearing thy words. I pray, O Father, that you will again use me and bless me. Lord,
Use me as a channel of your blessing to all viewers, Heavenly Father. Nawa, ma-enlighten po kami, and at the same time, ma-encourage, ma-challenge po kami sa mensaheng aming mapapakinggan. Ito po'y maging kalaguan po namin sa aming buhay pananampalataya at maging panahon ng kaligtasan sa mga nangangailangan. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, so ngayong gabing ito, nais ko pong ibahagi po sa inyo ang mensahe na pinamagat ako pong Be Open for God. Be Open for God. Si Lydia po ang ating Bible character na bibigyang pansin po. Kung tutuusin po, very little is said in the Bible patungkol po kay Lydia, about Lydia. And in fact, ang makikita lang natin sa record, yung kanya pong conversion and the subsequent baptism. Ibig sabihin, yun talagang malinaw na binanggit po dito. Alam nyo, habang tinitingnan ko po at iniisip ko po ang patungkol sa storyang ito, makikita nyo po how God is working sa kanya pong masasabi po nating kahangahangang paraan. Kasi kung tutuusin po, mga minamahal, doon po sa mga unang bahagi nito, for you to better appreciate kung ano po ang gusto kong i-point out, ito po kasi ay bahagi ng second missionary ni Apostle Paul. Kumbaga yung team sa kanila pong lakbay misyon, ito po yung ilan sa mga ayon sa isinaysay po sa atin ng salita ng Panginoon. Tingnan nyo po sa mga early part ng chapter 16. Verse number 4. And as they went through the cities, they delivered them the decrees for to keep that were ordained of the apostles, elders, which were at Jerusalem. And so were the churches established in the faith and increased in number daily. Ito po, verse number 6. Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia, after they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia, but the Spirit suffered them not. So dito po, magandang makita natin in clear picture how the Holy Spirit, how God, is guiding His laborers. Kasi meron po tayong mga sariling plano. Like for example, si Apostol Pablo po, kasama yung mga kasamahan po niya. Meron silang gusto sanang tunguhin, puntahan. Pero ang sabi po, but the Spirit suffered them not. Yung imbis na sila po'y pabitin niya, mga minamahal, so pinigilan po sila ng banal na Espiritu. Sa verse number 8, ang sabi, and they passing by Mysia came down to Troas, and a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia, and prayed him, saying, come over into Macedonia and help us. So, makikita niyo po na ang Diyos sa kanya pong perfect plan. Kasi ito pong si Lydia, ang masasabi nating isa sa convert doon po sa Philippi. In fact, isa po siya sa mga unang convert doon po sa Philippi. At ito po ay malinaw na makikita nyo na kaparaanan ng ating pong Panginoon. Alam po niya kung ano po ang ating kaisipan, ang ating kalooban. So kaya ito po ang isang magandang bagay na makikita natin. Naalala ko po si Zacchaeus, hindi po ba? Nung pumunta ang Panginoon doon sa kanilang lugar, nangyari po na itong si Zacchaeus, talagang umakyat pa po siya para makita po niya ang ating Panginoong Jesus. And then, sa dami po ng mga tao doon, makikita niyo po how the Lord Jesus gave attention dito po kay Zacchaeus at sinabi niya na kailangang ako'y tumuloy sa iyong bahay. So makikita niyo po na ang Diyos sa bawat isa po sa atin, meron siyang kaparaanan upang tayo po ay abutin. So kaya doon po sa naging pagpigil ng Banal na Espiritu sa kanilang plano sa Bithynia, so sila po ay dinala sa lugar na kung saan ipinakita po ang vision na meron nga raw po na nagsasabi at nananalangin, come over into Macedonia and help us. Sa verse number 10, and after he had seen the vision, immediately we endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. So, malinaw po yun Kasi sa totoo lang po, sa usapang mission o missionary journey ni Apostle Paul, talagang ang main ministry, ang main mandate, ito po ay ang
ibahagi po ang ebanghelyo. Kasi yun po ang kalooban ng Panginoon. Sa verse number 11, therefore loosing from Troas, we came with the straight course of Samothracia, and the next day to Neapolis, and from thence to Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia, and a colony. And we were in that city abiding certain days. And on the Sabbath, we went out of the city by a riverside, where prayer was wont to be made, and we sat down and spake unto the women which resorted thither, and a certain woman named Lydia, a seller of purple. So, dito na po, binanggit po si Lydia. Actually po, siya po'y ipinanganak na hintil, pero makikita nyo, siya po'y from the city of Thyatira. Doon po sa Philippi, mga minamahal, siya po yung larawan ng isang tao po na kumikilala sa Diyos ng mga Hudyo. Ano po? At ang sabi nga po, mga kapatid, sa verse number 14, and a certain woman named Lydia, a seller of purple. So yung purple cloth, iyan po ang pinaka-famous na masasabi po nating hanap buhay doon po sa kanilang lugar. So kaya magkaka-idea po tayo na well-off po itong si Lydia, na may kinalaman po ito sa magiging pag-aaral po natin, na biniyayaan po ng medyo spacious na bahay. Ano po? So, binanggit po yan sa banal na kasulatan. Ang sabi po, mga minamahal, ito pong pagdating nila Apostol Pablo, ito raw pong si Lydia, na seller ng purple, doon po galing po sa city of Thyatira, na sumasamba sa Diyos, napakinggan po sila. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso, that she attended unto the things which were spoken of Paul, and when she was baptized and her household, she besought us, saying, if ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there, and she constrained us. Hindi po napakahaba ang pagsasaysay ng Biblia patungkol kay Lydia. Pero ang maiksing banggit ng Biblia about Lydia ay nagbigay sa atin ng masasabi po nating detalye for us to learn so many things sa usapan po ng conversion. Ang ibig ko pong ipunto, mga minamahal, kasi alam po natin na marami naman po ang nakiklaim na sila po'y converted, or sabihin po natin na sila po'y na-save. But in the life of Lydia, makikita po natin na sa napakaiksing banggit o kokonting record about her life dito po sa Biblia, pero makikita nyo po kung paano siya naging bukas sa Panginoon. So iyan po ang aking gustong ibahagi sa bawat isa. Upang i-encourage po ang lahat ng listeners natin, ang lahat ng mga viewers natin, be open for God. Maging bukas po tayo sa Diyos. Alam po ninyo, ang ating Panginoong Diyos, siya po ay gumawa ng lahat ng kaparaanan upang katagpuin po tayo. Malinaw na malinaw po sa banal na kasulatan na mula po doon sa maluwalhating sangkalangitan, iniwanan po ng ating Panginoong Jesus ang luwalhati ng sangkalangitan, siya po'y bumaba sa lupa. Ang record po nito, malinaw na malinaw sa isinulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Sa Philippians chapter 2, nung kanya pong bigyan ng halimbawa yung mga mananampalataya at maging mga manggagawa sa Philippi, sinabi po niya, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Sa pahayag na yan ni Apostol Pablo, makikita nyo po that the Lord Jesus Christ, yung kalwalhatian po ng isang Diyos, ano po? Yung kalwalhatian at ang malwalhating sangkalangitan, iniwan po niya yan. Sa anong dahilan? Upang hanapin at iligtas ang mga makasalanan. Ito po ay malinaw na binanggit po ng Luke chapter 19. Luke chapter 19 and verse number 10. Ang sabi po, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Alam nyo, sa Biblia po, kapag tiningnan po natin, lalo na doon po sa pagkasulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sinasabi po na walang humahanap sa Diyos, wala kahit isa. In reality po, pag tiningnan nyo po sa Bible, mas ang Diyos ang humanap sa tao. Even until now, I am telling you, ikaw na naka-watch party, kayo po na nakasama namin ngayong gabi. Ito po ay kaparaanan ng Panginoon because God is seeking
para sa ating pong kaligtasan. Hinahanap niya tayo para sa ating pong ikaliligtas. Pinatunayan po yan ng mga ilang tala sa Biblia. And even the Apostle Paul, if you can still remember his story, na mula po sa pagkapanatiko sa kanyang religion, maliwanag po na ang Panginoon ang nakipagtagpo sa kanya. If you can still recall, in the book of Acts chapter 9, doon po nagkaroon ng pakikipagtagpo ang Panginoon kay Saulo, na siya pong Apostol Pablo. Ito po ay naganap sa road of Damascus. Kaya nga maganda po na ang bawat isa sa atin, dapat alam natin ang road of Damascus sa buhay po natin. Ganon din naman po, dapat alam po natin ang naging pakikipagtagpo ng Panginoon sa atin. Ang pinatunayan po ni Apostol Pablo ay yung pong sinabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo na kaya siya naparito upang hanapin at iligtas ang mga makasalanan, ang mga nawala. Ang sabi po ng Luke chapter 19 and verse number 10, sino po ba yung nawala? Sa pangkalahatan po, ang tao po nawala. Ang ibig sabihin, naligaw. Nagpunta bawat isa sa kanya-kanyang sariling daan. Malinaw na binanggit po yan ng Isaiah chapter 53 and verse number 6. Isaiah chapter 53 and verse number 6. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Yung idea po na pumunta ang Panginoon upang hanapin at iligtas ang mga nawawala, yung idea pong nawawala dito, hindi po yung hindi mo makita, kundi yung mga nalihis, yung mga naligaw, yung mga taong imbis na si Jesus Christ ang kanilang panampalatayanan, si Jesus Christ ang kanilang sentruhan, ang nagiging debosyon at ang pagkapanatiko ay sa samahan o sa religion. It is not right because Jesus Christ is the only way to heaven, and the purpose why He came is to seek and to save that which was lost. Kaya sa 1 Timothy 1:15, ang linaw-linaw. Very much emphasize po ni Apostle Paul ang pahayag na yan. Sa 1 Timothy chapter 1 and verse number 15, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. So, ito po'y pinatototohanan ni Pablo na ang Panginoon kaya pumunta rito para sa mga makasalanan. Alam niyo po, si Lydia, pagka inaral po natin sa Biblia, lumalabas po na siya ay religious seeker. Masasabi po nating God searcher din po siya. Ito pong si Lydia. Kaya nga, hindi naging mahirap para po sa kanyang conversion, sapagkat ready na yung kanyang heart. And it is good na tayo po'y maging handa. Alam nyo, po pwede kasing tayo po'y sincere, but sincerely wrong. Po pwedeng tayo po'y devoted, but not to the right person. Maaring tayo po'y panatiko, pero sa hindi tamang aral at katuruan. So mga minamahal, isang magandang pagkakataon ngayong gabi na tayo po ay mapaalalahanan, na tayo po'y maging bukas para sa Panginoon. Huwag na huwag niyo pong ipipilit, o huwag na huwag po nating ipanghas, o huwag na huwag po tayong maging confidente na sasabihin natin na ako ay nagising na sa paniniwalang ito, ako'y nagising na sa relihiyong ito, ako'y sarado, ako'y deboto, ako'y panatiko. Alam po ninyo, yan po'y kalugihan sa ating pong bahagi. Why? Sapagkat mahirap maging sarado po tayo, sapagkat ang dapat po maging bukas tayo particularly para sa Diyos. Kaya nga ngayong gabi, ito po ang gusto kong ibahagi po sa inyo. Unang bagay na gusto kong makita po natin kay Lydia, her open hearing. Diba? Yung kanya pong bukas na pangdinig, mga kapatid. So, ang sabi po ng verse number 14, and a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worship God, heard us. Sino po yung pinakinggan o napakinggan? Si Pablo po. Yung mga kasamahan po ni Apostol Pablo. Ano po ba ang narinig nila kay Pablo? Ito po'y magandang tanong. Ito po'y magandang matuklasan po natin. Kasi ang record, ang sabi po, ang ginawa po nila, pinakinggan si Pablo. Ang ginawa po ni Lydia, pinakinggan po si Pablo. At ang sabi po, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken by Paul. Minsan po kasi, ang delikado, dahil nga nagising tayo na meron ng religion, at ang akala po natin, religion is the answer.
Ang akala po natin, religion ang kailangan ng tao, and because of that, hindi na tayo bukas sa pagdinig ng salita ng Panginoon. The good thing about Lydia ay yung pagiging bukas niya sa pakikinig. Yung kanyang bukas na pangdinig para po sa mga aral na sinabi po ni Apostol Pablo. Ito po'y advantage if we will open our ears, if we will open our hearing. Ano po? Sa usapan ng aral ng salita ng Panginoon. Minsan po, ang nagiging problema, dahil po may nakapix na sa mind, may nakapix na sa heart, meron na pong paniniwala na hindi naman natin tinuklas kung saan po ibinatay. Well, sa akin po, makabubuti po ito kung inyo pong pag-iisipan. Kasi ako po, before, ang lagi kong sinasabi, pagka po may mga somebody na nag-share sa akin ng salita ng Diyos, ay, hindi ganyan ang aming relihiyon. Meron na kaming religion. Kumbaga nagiging close kaagad ako doon po sa mga may dala ng Biblia at ang reason because meron akong religion. Okay? Ang problema po, ganito. Nung ako po'y dumating sa punto ng pagsusuri at pagsisiyasat, sa usapang paniniwala sa relihiyong aking kinamulatan, ang challenge po ganito eh. Ang Biblia po ba ay pinaniniwalaan nating salita ng Diyos? Kung ang Biblia po ay pinaniniwalaan nating salita ng Diyos, hindi ba marapat lamang na ito ang maging pundasyon ng ating paniniwala? Hindi po ba dapat dito matungtong at mag-usbong ang ating pananampalataya? What I mean to say, it is good that every time na may mga somebody na magtatanong sa atin, bakit ka naniniwala sa ganyan? Bakit nyo ginagawa yan? Bakit iyan ang practice ng inyong religion? Hindi ba healthy and good if we will answer them from the Word of God? Kung sasagutin po natin sila mula sa salita ng Diyos. At doon po ako nagpapasalamat sa Panginoon na binuksan niya ang aking pandinig. You know why? Because faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Romans chapter 10 and verse number 17. Yung mga iniisip nating mahirap ma-convince, mahirap ma-convert, kasi talagang napaka-deboto po, napaka-panatiko po. Kahit na sabihin nating deboto, kahit sabihin nating panatiko, kahit sabihin nating pilosopo, pagka ang salita ng Diyos ay nabuksan na. At ang pandinig ay nabuksan sa salita ng Diyos. Ang makapangyarihang salita ng Diyos ay po pwedeng kumilos. Hindi na po ako hahanap sa inyo ng ibang example. Para sa akin po, the best example that we can use to prove to you na ang pagkapanatiko, ang pagkadeboto, ang pagkasarado ay hindi po masasabi po nating imposible na kapag ka ang salita ng Diyos ay ipinangaral, ito po ay magbabago. Si Pablo po, kung ang pag-uusapan panatiko, napaka-panatiko. Kung ang pag-uusapan pagkadeboto, napakadeboto. Siguro naman may idea kayo sa buhay ni Paul before being a Pharisee, di po ba? Doon sa kanyang pagiging relihiyoso, makikita nyo po kung gaano siya kastrikto, kung gaano siya ka-devoted, kung gaano siya ka-sincere, kung gaano siya handang makipagpatayan ayon sa paniniwala. Pero dumating sa punto, mga minamahal, na nakarinig siya ng tinig ng ating Panginoon. Ang Diyos talagang special dealings of God para po kay Pablo nung katagpuin po siya sa road of Damascus. Na nagsabi sa kanya, Saul, Saul, why persecutest thou me? And then sabi niya, who art thou, Lord? And Jesus introduced himself to Paul. Yun po ang importante. Kaya nga, sa mga kaibigan po natin, please don't get me wrong. At wag niyo po akong ilagay sa katayuan na parang ang magiging dating po sa inyo, inaatake ko po ang ating paniniwala. In fact, hindi nga po ako nagbabanggit ng kung anumang paniniwalang meron po ang anumang religion. Ang sinasabi ko lang po, ang dapat sana, 'di ba, ang marapat para sa atin ay ang magkaroon tayo ng open ears, hearing. It is good to hear, 'di ba? It is good to listen sa salita po ng Panginoon. Ito ang magandang quality po ni Lydia. Palibasa, seeker talaga siya. Okay? In fact, mga kapatid, tinataya na doon po sa idea,
talagang nakikisama po siya doon sa mga, di ba? Sa katulad nung sinabi po sa verse number 13, and on the Sabbath we went out of the city by a riverside where prayer was wont to be made, and we sat down and spake unto the women which resorted thither, and a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Ngayong gabing ito, malaking bagay po na kayo'y nakikinig dito po sa ating pagbabahagi, sapagkat ginagarantihan ko po sa inyo na ang ipinapangaral po ng inyong lingkod ay ang salita ng Diyos. And it is good na magkaroon tayo ng open hearing. 'Di ba? Open ears para po sa salita ng Panginoon. Uulitin ko po, ang tunay na pananampalataya ay magsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya for me, it is very helpful and healthy na nakikinig tayo lagi ng salita ng Panginoon. So, the open hearing of Lydia. Okay, second, her open heart. Diba? So, magandang nakinig po tayo, pero dapat isa puso natin. So, ang una po, makikita nyo yung kanyang open hearing. Pangalawa po, yung kanyang open heart. Kung paanong binuksan niya ang kanyang puso. Ha? At ang sabi nga po dito, sa tamang gamit po, whose heart the Lord opened. Kasi nga po, gustong katagpuin ng Diyos ang bawat isa po sa atin. Kaya binubuksan ng Panginoon ang ating mga puso. Kaya napakaganda po, yung idea kasi dito na whose heart the Lord opened, ibig sabihin, sa naging pangungusap, sa naging pagkilos, sa naging pagbibigay po niya ng salita ng Panginoon, nakakatuwa na ito pong si Lydia. Diba? Pinabayaan po niya at talagang nagpasakop po siya at talagang ang kanyang puso ay bukas para sa Diyos at para sa salita ng Diyos. Alam niyo po, iba pa yung hearing and heeding. Naaalala ko po yung sabi ng psalmist, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. So yung hearing and heeding and hiding. Thy word have I hid. Kumbaga, iningatan, itinago ko sa aking puso, inilagay ko sa aking puso, that I might not sin against thee. So dito po naganap, mga minamahal, ang clear conversion ni Lydia. When she listen to the Word of God. Yung ipinangaral po ni Pablo. Siguro po, magandang ma-definite po natin. Ano po ba talaga ang ipinapangaral ni Pablo? Malinaw naman po yan Sa verse number 10, and after he had seen the vision, immediately we endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. Ang ipinapangaral po, ebanghelyo. And it is good for all of you to understand na ang gospel po, it is about the good news. It is the good news, the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Magandang balita po yun na meron pong Kristo na nagbayad ng ating pong mga kasalanan. Siya po'y namatay, siya po'y nalibing, at siya'y muling nabuhay. At ang sino mang manampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. So, makikita po natin ang bukas na pandinig ni Lydia at ang bukas na puso ni Lydia. Yan po ang nais ng Panginoon, to open our heart. Yun ang gustong gawin ng Panginoon. At si Lydia po, binuksan ng Diyos ang kanyang puso. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, be open to God. Pagka ang pinag-uusapan salita ng Diyos, pagka ang pinag-uusapan tungkol sa Diyos, maging bukas ang ating pangdinig, maging bukas po ang ating puso. Mga kapatid, it is good to open our hearing and our heart sa salita ng Diyos at sa gawa at gawain ng Panginoon. So, tingnan niyo po ang sabi po ng verse number 15. And when she was baptized, kaya po, paalala lang po, yung mga totoong katulad ni Lydia na nampalataya sa Panginoon at binuksan ng Panginoon ang ating puso para sa Kanya. Ang kalooban ng Panginoon, tayo po'y sumunod sa tubig ng bautismo. Ang bautismo po ay isa sa masasabi po nating kalooban ng Diyos na dapat ganapin
ng mga tunay na naligtas. Ito po ay ang pag-identify din natin ng ating sarili. Sa pananampalatayang meron tayo na si Jesus Christ ay namatay, nalibing at muling nabuhay. We are identifying ourselves doon po sa burial, sa death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Diba? Ito po yung confession ng ating pong pananampalataya publicly. So, ang sabi ng verse number 15, and when she was baptized and her household. So, makikita nyo po kung gaano talaga gumawa ang Panginoon para abutin ang kanyang sangbahayan. And just to encourage everyone, be an instrument of God for the salvation of your relatives, of your friends, of your loved ones. Ang sabi po, hindi lang si Lydia, kundi ang kanyang sangbahayan. She besought us, saying, if ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there, and she constrained us. Dito po makikita natin her open house. Ang kanyang bukas na tahanan para po sa Diyos, para sa gawain ng Diyos, para sa manggagawa ng Panginoon. So, be open for God. Open hearing, open heart, and open house. So, blessing po, mga minamahal, na kung saan ang lingkod ng Panginoon na may dalang salita ng Diyos. Sa Biblia po, ang isa sa nakikita ko po na kung babalikan natin yung Bible times, especially the early church, the early believers, ang ganda po yung pattern ng mga Baptist na ang gawain po sinisimulan sa mga bahay-bahay. Kaya sa mga kapatiran natin, Sister Care, blessing na nagagamit ang bahay ninyo. Para ka palang si Lydia, blessing na pinagagamit at bukas ang bahay nyo para sa gawain ng Panginoon. Sa naiintindihan ko, pati sila Sister Miho, pinagamit ang kanilang bahay para sa pagsisimula ng gawain natin. Kita nyo, biblical po yan. Yan po ang magandang makikita natin kay Lydia, na talagang maging ang kanyang bahay ay bukas. So tayo po'y maging bukas sa bahay, sa usapang bahay para sa Panginoon. Yung buhay natin para sa Panginoon, dapat bukas ang buhay natin, bukas ang bahay natin para sa Panginoon. Kaya pagka naiisip ko noon, ang Bughaw family, sila Preacher Vic, ito po yung panahon po nila Tatay Asyong Ice Cream, ang aking ninong. Ito po ang pinaka masasabi ko pong matinding record ng aking home Bible studies. Sa dami po ng home Bible studies ko po, nung ako po'y manggagawa ng Blessed Hope Baptist Church, masasabi ko po na ang talagang remarkable, na talagang outstanding Bible study na meron po ako ay ang Bible study na ginanap po sa Bughaw family. Kaya ko po sinasabi yan, imagine po, home Bible study po yan, pero nag-a-attendance po kami ng 40 to 60. Yan po ang attendance po namin. Hindi po ito isang pagkakataon lang. Ang Bible study po namin, weekly. At yan po ang average, yan po ang regular attendance namin. Naaalala ko na nung nag-a-anniversary kami sa home Bible study na yon, nagkaroon pa kami ng attendance na 80. At remarkable yan kasi dyan ako pinuntahan ng tatay ko. Persecutor ko po ang father ko. Nung siya po'y medyo nagkakaroon na po ng interest. Dahil nakakarinig po siya na ang kanyang anak ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Natatandaan ko po, dyan nakaatin ang father ko. And you know what? Yung pong blessing na gamitin ang bahay na yan. Alam nyo po, sa bahay, sa Bughaw residence, yung mga napunta po sa church, hindi lang mga lumabas na ordinary believer. Hindi po. Mga naging officers pa po ng church, key people ng Blessed Hope Baptist Church. Until now, ganun sila katatag at katibay sa Panginoon. Naalala ko si Sister Christy noon, batang-bata pa yan. Medyo pag umahawak sa akin yan, nung nagtuturo kami ng mga bata, alam ko, medyo gumaganyan-ganyan pa yata yan, na parang si Sister Are. Diba? So nakakatuwa
na yung bahay mo nagamit para sa Panginoon. And if you will understand, siya pa mismo ang nag-approach at nakiusap. Kung talagang naniniwala kayo sa akin, kung talagang nasumpungan nyo ako na ako ay totoo sa aking pananampalataya, ako'y faithful, then, ang sabi niya, come into my house. Blessing po kapag natutunan po nating buksan ang ating buhay at bahay para sa Diyos at sa gawain ng Diyos. Ang ganda po ng mga storya, ng mga simula po ng gawain, mga minamahal. Ang Marquez family, sila Kuya Lloyd, ito pong, di ba, sila Ninong Predo. Alam niyo po ba na yung pamilya po ni Nanay Luz, isipin niyo po yan, home Bible study po namin yan, kila Ninang Yoli. Di ba? Kila Ninong Predo, napakasarap magluto po niyan, mga minamahal. Pero tingnan niyo po, ang buong sangbahayan po nila. At hindi lang yan, si Nanay Luz na nag-birthday kahapon, okay? Yan po'y produkto ng home Bible study ko kila Ninong Predo. Ano ngayon ang pwede nating masabi? Tingnan niyo po, si Sister Ara, choir directress. Di ba? Siya conductress natin sa choir. Tapos, si Darwin Bautista, preacher ngayon ng ating pong misyon doon po sa lugar ng Batangas. So makikita nyo po kung paano po pwedeng tayo po ay maging, katulad ng message natin kagabi, instrumental, involved at impact. Di po ba? Sa usapang ministry ng Panginoon. So ito pong si Lydia, actually po, alam natin na sa journey na ito, matindi po ang naranasan ng mga mananampalataya. Na-persecute po sila, matitindi po ang kanilang mga na-experience. Pero tingnan nyo po ang sabi po ng Biblia, mga kapatid. Siguro po, magandang pansinin natin sa verse number 35. And when, sa teksto pa rin po natin, Acts 16, verse number 35. And when it was day, the magistrate sent the sergeants, saying, let those men go. And the keeper of the prison told this saying to Paul, the magistrates have sent to let you go. Now therefore depart and go in peace. But Paul said unto them, they have beaten us openly and condemned, being Romans, and have cast us into prison, and now do they thrust us out privately? Nay, verily, but let them come themselves and fetch us out. And the sergeants told these words unto the magistrates, and they feared. You know why? Nagka-idea sila. And they heard that they were Romans. And they came and besought them and brought them out and desired them to depart out of the city. Verse 40, and they went out of the prison and entered into the house of Lydia, and when they had seen the brethren, they comforted them and departed. Kung matatandaan nyo po, si Priscilla at Aquila, may banggit po doon na yung bahay, yung church na nasa kanilang bahay. Remember that? Romans chapter 16. Diba? And the church which is in their house. So, meaning, nung kanilang panahon, talagang ang mga bahay ginagamit para sa gawain ng Panginoon. At yun ang makikita nyo po, na pagiging bukas ni Lydia. Bukas na pandinig, bukas na puso, at bukas na bahay para sa Panginoon. Naaalala ko rin, nung nagsimula po kami ng gawain sa bagong baryo, yung tahanan po nila Ninang Leti Lacuna, doon po pinasimulan ang Glorious Light Baptist Church na pinagpapastoran po ngayon ni Pastor Robert Victorian. Si Deacon Neil, diba? Baldiavilla, na kapatid ni Pastor Ewell. Nung sinisimulan po ang gawain sa Montalban, ang Glorious Hope Baptist Church, sa bahay po nila sinimulan ang gawain. Kaya napakalaking privilege, napakalaking blessing. Kaya sa mga ministeryo po natin, even abroad, nakakatuwa, nung nasa Paris po kami, sa totoo lang, ang liliit din po ng mga bahay-bahay po nila roon. Pero ginagamit po ang bahay nila para sa gawain ng Diyos. Sila Sister Care, natutuwa ako sapagkat makikita nyo, binless sila ng Panginoon na nagkaroon sila ng bahay po doon sa Italy. Pero alam nyo po, nung unang visit po namin, mission trip po namin, ay grabe po. Doon po sa kanilang lugar, doon kami nagtitipon. Ngayon, may sarili na po silang bahay. Okay? Kaya blessing na magamit po tayo ng Panginoon sa gawain. Yung gawain po sa Quezon City, nasimulan po yan sa Pamilya Claridades din po, mga minamahal.
So kaya makikita nyo po na talagang biblical pattern po yan. And it is very important for us to be open for God. At sa usapang pagiging bukas sa Diyos, ang unang-una na dapat nating tandaan, maging bukas po tayo para sa ating tagapagligtas. Buksan natin ang ating puso sa Kanya sapagkat iyan ang ginagawa ng Panginoon. Binubuksan niya ang ating puso upang ang salita niya ay ating pong pakinggan. Siya po ay ating panahanin sa ating mga puso. Kaya nga kapag ikinonsider po natin, ang makikita nyo po dito ay yung pong how Lydia honored the Lord. And then yung hospitality. Di ba? Yung hospitality po nitong si Lydia. Yung pagpapatuloy sa bahay, yung mga pagpapakain. Ganyan po ang setup ng mga gawain po natin sa abroad. Na talagang meron silang inuupahang gathering place kapag ka po Sunday. Pero yun yung kwento po na pagka po kami nasa mission trip, ang totoo niyan, nakikita nyo po, ang ganda ng picture, nasa Eiffel Tower kami. Pero totoo nun, daytime po yun dahil patungo na po yun sa bahay na pupuntahan namin. Naku, at ang lalayo po, mga minamahal. Malalayo po yun. Pero ang blessing, yung mga bahay-bahay nila roon, pinagagamit nila para sa gawain ng Diyos. At alam nyo, ang saya-saya nila pagka yung bahay nila ang tinuluyan ng lingkod ng Panginoon. So, yun po ang magandang damdamin po natin. Di po ba? Hindi po yung pati bahay natin sarado sa Diyos, sa gawain ng Diyos, sa salita ng Diyos at sa manggagawa ng Panginoon. So, nandoon po yung honor na meron po si Lydia sa Diyos, yung pong high regard sa lingkod ng Panginoon, yung hospitality po, mga minamahal, makikita nyo po, help po talaga siya sa ministry. Kaya be open for God. Kaya ngayong gabi, sa mga hindi pa po nakatitiyak ng kaligtasan, ang unang magagawa ko po ay ang ipaalala po sa inyo na maganda pong maging bukas ang ating mga puso upang kilalanin at tanggapin po natin si Jesus Christ bilang ating tagapagligtas. So na-convert po itong si Lydia, siya po'y nabaptize at naging malaking impact sa usapan ng ministeryo ng ating Panginoon. So be open for God. Nawa, naka-encourage po sa inyo ito. Kaya uulitin ko ho, sa lugar po ng Batangas, sa Calaca, yung mission po natin, sila Pastor Felix, yung kung paano sila Ate Lynn, sa bahay po nila, nagtitiis po kami noon, 'di ba? Para po doon sa naalala ko yung mga saubihan nung nasimulan yung gawain po nila Pastor Del Pindiato sa bahay nila Ate Smile, nila Kuya Chris. Naku, bumabalik sa isip ko, mga bahay-bahay na ginamit po yan dahil sa mga bukas na puso, dahil sa mga bukas na pandinig, at dahil sa bukas na sambahayan para sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon. Be open for God. Kung hindi ka saved, ito ang unang karanasan na dapat mong maranasan. Naranasan po ni Paul yan, at dito po sa ating pag-aaral, naranasan po ni Lydia yan. Nawa ngayong gabi, ito ang iyong maranasan. Kaya kung hindi ka nakatitiyak ng kaligtasan, si Jesus Christ lamang po ang tagapagligtas. Yung gawa lang po ni Jesus Christ para sa kaligtasan, ang makapagliligtas sa atin, 100%. Salvation is 100% work of our Lord Jesus Christ. At yung kanyang kaligtasan, regalo po yan. Ang tanong, tatanggapin mo ba ang regalo ng Panginoon? Paano po? By faith. By faith. Kaya kung hindi ka pa saved, gawin mong gabi ng kaligtasan o oras ng kaligtasan mo ito. Sa lahat ng mga gusto pong tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, alam mong makasalanan ka, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Buksan natin ang ating puso. Tanggapin natin si Jesus Christ bilang ating tagapagligtas. Kung nais nyo po na maligtas, sumunod po kayo sa panalangin ito ng mataimtim, tapat sa inyong puso, panalangin ng pananampalataya sa tangi at kaisa-isang tagapagligtas. Sige po, manalangin ka ng ganito. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong banal na salita. Salamat po sa malinaw na pangangaral. Salamat po sapagkat kinausap mo ako, o aming Diyos. Ngayong gabing ito, nais ko pong maligtas. Nais ko pong makatiyak ng buhay na walang hanggan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Marumi at mapapahamak.
Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. At wala po akong kakayahan at magagawa upang iligtas ang aking sarili. Kinikilala ko po na ikaw ang aking kailangan. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin po ako ng iyong banal na dugo. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. At ngayong sandaling ito, O Diyos, binubuksan ko po ang aking puso. Buong pananampalataya, Panginoong Jesus, ikaw na tagapagligtas, ikaw na manunubos. Buong pananampalataya, kinikilala kita, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Pinangahawakan ko po ang iyong pangako ng kaligtasan. Ngayong ako'y nanampalataya sa iyo. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aking Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, kung kayo po ay mataimtim na nanalangin, ang sentro po ng panalangin ay pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Nakapaloob dito ang ating pagkilala na tayo makasalanan, na sa impyerno tayo pupunta, humingi tayo ng tawad at tagsisi, binuksan ang ating puso sa ating Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, ang sino mang sa Kanya'y manampalataya ay hindi mapapahamak, kundi may buhay na wala hanggan. Kaya kung ginawa po natin ito ng totoo at mataimtim sa ating puso, panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon. And feel free po, pwede po kayong mag-message, maging sa inyong lingkod, upang bigyang pansin po natin ang inyong kaligtasan. At sa bawat isa po, lalo na sa mga mananampalataya, maging ugali po natin at gawi po natin na laging bukas po tayo para sa ating Panginoon Diyos. Naway na pagpala tayong muli sa ating pong naging pag-aaral. Sige po, para sa ating closing prayer, samahan po ninyo ako. Dakilang Diyos, salamat po sa aming muling natapos na pag-aaral. Nawa dakilang Diyos, katulad ng iyong sinabi na ang salita mo hindi babalik sa iyo ng walang kabuluhan. Naway napalakas kami at napaalalahanan po kami. Nawa nakita po namin ang kahalagahan ng pandinig na bukas, pusong bukas, at ganun din naman ang aming pong sambahayan na bukas para sa iyo. Basbasan mo po kami, pagpalain mo po kami. Ito po ang aming panalangin o aming amang Diyos sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po, pinupuri ko ang Panginoon sa ating pong malayang pag-aaral ng kanyang banal na salita. Ingat po kayong parati at gabayan po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His
say